Kung unti-unting nawawalan ng paningin ang iyong anak, hindi mo ba gugustuhing itatak sa kanyang mga mata ang buong mundo kahit sa isang araw lang? Mahirap isipin ang pakiramdam ng isang magulang kung ang anak niya na wala pang 18 taong gulang ay haharap sa habambuhay na kadiliman. Nang isang dalagita ang nagsabing gusto niyang makita ang Pilipinas kahit isang beses lang bago magdilim ang kanyang mundo, isang salita lang iyon para itigil ng kanyang pamilya ang lahat at lumipad patungo sa islang bansa. At sa lugar na iyon, ano kaya ang huling nakita ng dalagita? Ako si Rachel. Nakatira ako sa isang baybaying bayan sa California, USA, kasama ang aking asawang si Michael at ang aming anak na si Emily. Halos pare-pareho lang ang takbo ng bawat araw ko. Gigising ako ng maaga, ihahanda ang almusal ng asawa ko, ihahatid si Emily sa swimming pool, at pag-uwi ay magtatrabaho ako bilang isang freelance graphic designer. Si Emily ay 16 na taong gulang. Isang mahusay na manlalangoy na may malaking potensyal. Mula pa noong siya'y 12, kinakatawan na niya ang aming estado at araw-araw siyang nagsasanay sa umaga't hapon, dala-dala ang pangarap na makarating sa Olympics. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, nagbago ang kilos ni Emily. Dati, pagkatapos ng training, tuwang-tuwa siyang magkukuwento. Ma, bumilis ng 0.3 seconds ang record ko sa 100-meter freestyle ngayon. Ngayon, pagsakay pa lang sa kotse, ay isinusuot na niya agad ang kanyang headphones at nakatingin na lang sa labas ng bintana. Naging matipid siya sa salita at madalas iniiwasan ang tingin ko kapag kinakausap ko siya. Sabi ng asawa kong si Michael, "Nagdadalaga na kasi, Rachel. May mga ganyang pagkakataon. Malaki rin ang pressure at mahigpit ang kompetisyon. Huwag kang mag-alala masyado." Ngunit hindi maalis sa isip ko ang kutob na may mas malalim na problema. Isang umaga, habang nagbibihis si Emily ng kanyang swimsuit, napansin ko ang isang malaking lilang pasa sa kanyang braso. Nang mapansin niyang nakita ko ito, mabilis niyang isinuot ang kanyang swim jacket. "Emily, anong nangyari dyan sa braso mo?" Tanong ko. Nag-aalangang sumagot si Emily. "Ah, ito po! Tumama lang ako sa pader noong nag-turn ako." Hindi naman malala. Kahit na sinabi niyang wala lang iyon, ang tono ng kanyang boses at ekspresyon ay tila may itinatago. "Tumama sa pader? Ang galing-galing mo kaya sa pag-turn. May sinabi ba ang coach mo? Wala ka bang ibang pinsala? Iyon lang ba talaga?" Habang sunod-sunod ang tanong ko, unti-unting tumigas ang mukha ni Emily. "Ma," sabi ko nga, "maliit na pagkakamali lang. Nangyayari naman yun sa lahat, di ba?" Iritableng sagot niya habang nagmamadaling ayusin ang kanyang bag. Hinawakan ko ang kanyang pulso. "Emily, kausapin mo si Mama. May problema ba? Masyado bang mahigpit ang training ni Coach Dave? O may iba pa bang gumugulo sa'yo?" Iwinaksi ni Emily ang kamay ko. "Malilate na ako. Naghihintay si Coach Dave," sabi niya bago padabog na isinara ang pinto. Nang gabing iyon, nang umuwi si Michael mula sa ospital, kung saan siya nagtatrabaho bilang isang doktor, ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. "Michael, may malaking pasa si Emily sa braso," sabi niya. Tumama lang daw siya sa pader, pero parang may itinatago siya. "May nangyari kaya sa pool?" Nag-isip sandali si Michael. "Malapit na ang malaking kompetisyon ni Emily. Siguro stressed lang siya at nerbyoso. Kapag lalo natin siyang kinulit, lalo lang siyang lalayo. Obserbahan muna natin." Sumunod ako sa payo ng aking asawa, ngunit hindi nawala ang kaba sa aking dibdib. Nang gabing iyon, pumunta ako sa kwarto ni Emily at kumatok. Nitong mga huling araw, kapag may libreng oras siya, laging nakasalpak ang earphones niya para makinig ng OPM. Si Emily ay nahuhumaling sa kulturang Pilipino, lalo na sa mga teleserye at OPM. "Emily, pwede ba akong pumasok?" Dahil walang sagot, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakahiga si Emily sa kama. May earphones pa rin at nakatingin sa kisame. Nang lumapit ako, inalis niya ang mga ito. "Bakit po, Ma?" Kalmado ang kanyang tono, ngunit tila may pag-iingat. "Kumusta ang training mo kanina? Okay ka lang ba talaga nitong mga nakaraang araw?" Tanong ko. Tumango lang si Emily. Hindi ko na siya inusisa pa.
Ngunit hindi talaga maalis ang pakiramdam kong may mali. Makalipas ang 1 linggo, sinabi ni Emily na araw ng pahinga niya at inaya niya akong mag-shopping sa mall. Matagal na mula nang huli niya akong ayain na magkasama kami, kaya't natuwa ako. Mainit ang araw kaya naka-short sleeve t-shirt si Emily. Habang kumakain kami ng ice cream sa tapat ng fountain ng mall, iniunat niya ang kanyang braso at may nakita na naman akong isa pang pasa. Sa pagkakataong ito, malapit sa kanyang siko, "Emily, ano na naman yan? Katulad noong nakaraan sa braso mo. May itinatago ka ba kay mama?" Tanong ko. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang braso at umiwas ng tingin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. "Pakiusap. Sabihin mo na, ano ba talaga ang nangyayari? May nambubuli ba sa'yo sa pool? O masyado bang mahigpit ang training ng coach mo?" Sa sandaling iyon, bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Emily. Sa gitna ng mall, nagulat ako nang humagulgol ang anak ko, ngunit mas nanaig ang matinding pag-aalala. "Mama, kasi hindi na ako makakita ng maayos," sabi ni Emily sa nanginginig na boses. Palabo ng palabo ang paningin ko. Kaya kapag lumalangoy ako, nawawala ako sa direksyon at nabubunggo ako sa pader. Natatakot akong sabihin, para akong kinuryente nang marinig ko ang mga salitang iyon. Tila na blanko ang isip ko. "Ano? Hindi ka makakita? Hindi ako makapaniwala." Tumango si Emily at lalo pang lumakas ang iyak. Noong una, paminsan-minsan lang, akala ko pagod lang ako sa training. Pero naging mas madalas. "Mama, kailangan ko na bang isuko ang pangarap kong mag-Olympics?" Dahil sa nanginginig na boses ng anak ko, napaiyak na rin ako. Agad kong tinawagan si Michael. Nasa kalagitnaan siya ng isang emergency surgery sa ospital. Ngunit nang marinig niya ang sitwasyon, ipinasa niya ang operasyon sa isang kasamahan at sinabing pumunta kami sa ophthalmology department ng ospital. Pagdating ni Michael sa ospital, tapos na kaming magparehistro at naghihintay na. Niyakap niya si Emily ng mahigpit. "Huwag kang mag-alala. Andito ako. Magkakasama nating haharapin ito," sabi niya. Ngunit bakas din sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, isang espesyalista sa mata ang lumapit sa amin na may seryosong mukha. "Mr. and Mrs. Collins, si Emily po ay nagpapakita ng mga sintomas ng juvenile macular degeneration. Karaniwan itong sakit ng mga matatanda. Pero napakabihira nito sa mga kabataang tulad ni Emily. Mabilis din ang paglala ng kanyang kondisyon. May lunas po ba? Gagaling pa po ba siya?" Nanginginig kong tanong. Dahan-dahang umiling ang doktor. "Sa ngayon, maaari nating pabagalin ang paglala. Pero malaki na ang pinsala sa kanyang kanang mata. Maari tayong sumubok ng mga gamot o injection therapy, ngunit kailangan nating tanggapin na mahirap makamit ang kumpletong paggaling." Nakatungo lang si Emily. Tahimik na hinihigpitan ang hawak sa kanyang panyo. Paglabas namin ng silid, pabulong niyang sinabi, "Hindi na ako pwedeng magpatuloy sa paglalangoy, di ba?" Niyakap ni Michael ang balikat ni Emily. "Ang kalusugan mo ang pinakamahalaga ngayon. Saka na natin isipin ang paglalangoy," sabi niya. Ngunit parang naririnig ko ang pagguho ng mga pangarap ni Emily. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan namin ang lahat ng posibleng lunas. Nagpabalik-balik kami sa iba't ibang ospital at kumonsulta sa mga kilalang espesyalista sa mata, ngunit pare-pareho lang ang kanilang sinabi. Mapapabagal ang paglala, pero huwag umasa sa kumpletong paggaling. Unti-unting nawalan ng sigla si Emily. At kami naman ay unti-unting nawawalan ng pag-asa. Isang umaga, humahagulgol na sinabi sa akin ni Emily, "Mama, wala na akong makita sa kanang mata ko." Napasalampak ako sa sahig, niyakap ang aking anak, at sabay kaming umiyak. Bakit hindi ko napansin ng mas maaga? Bakit hindi ko binigyan ng seryosong pansin ang paulit-ulit niyang pagbunggo sa pool? Sinisisi ko ang aking sarili. Tiningnan kami ni Michael at sinabing, "Rachel, Emily, hindi tayo susuko. May pag-asa pa." Ngunit ramdam ko ang kawalan ng pag-asa sa kanyang boses. Isang hapon, lumapit si Emily sa akin habang nakaupo ako sa sofa sa sala. May kakaibang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha.
Mama, Papa, may isa po akong hiling. Naramdaman namin ni Michael ang bigat sa boses ng aming anak. Pinatay namin ang TV at itinuon ang aming atensyon sa kanya. Sabihin mo, anak, kahit anong hiling, sabi ni Michael. Nanginginig ang boses ni Emily nang sabihin niya. Gusto kong makapunta sa Pilipinas. Bago ako tuluyang mabulag, gusto kong makita ang Pilipinas kahit isang beses lang. Nang marinig ko iyon, tila dinurog ang puso ko. Mahal na mahal ni Emily ang kulturang Pilipino dahil sa mga teleserye at OPM. At matagal na niyang sinasabing gusto niyang makapunta roon. Ngunit ang mga salitang bago ako tuluyang mabulag ay nagpapakita kung gaano niya kalubhang tinatanggap ang kanyang kalagayan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at niyakap ko si Emily ng mahigpit. Lumapit din si Michael at niyakap kaming dalawa. Siyempre anak, pupunta tayo sa Pilipinas. Dadalhin ka namin doon. Pangako. Nanginginig na sabi ni Michael. Nang gabing iyon, nag-file si Michael ng indefinite leave sa trabaho at ipinagpaliban ko ang lahat ng aking freelance projects. Kinabukasan, agad kaming nag-book ng flight papuntang Pilipinas. Inilista namin ang lahat ng mga lugar sa Pilipinas na gustong-gusto ni Emily at binuo namin ang aming itinerary. Ang kailangan ng aming pamilya ay pag-asa at masasayang alaala. Makalipas ang isang linggo, lulan na kami ng eroplano papuntang Pilipinas. Mula umaga, sobrang saya ni Emily. Habang naghihintay kami sa boarding gate, humuhuni siya ng mga OPM songs habang nakangiti. Ma, pagdating natin sa Pilipinas, makikita ko na ng personal ang mga lugar sa teleserye, di ba? Gusto ko ring magsuot ng barot saya. At gusto ko ring makita ang Manila Bay. Napanood ko sa TV. Ang ganda raw talaga. Matagal ko nang hindi nakikita si Emily na ganito kasaya. Sa loob ng eroplano, binuklat ni Emily ang isang aklat ng mga salitang Filipino at nagsanay ng mga pangunahing pagbati. Salamat po! Magandang araw! Paulit-ulit niya itong sinasabi habang tumatawa. Nakitawa rin kami, ngunit sa isang sulok ng aming mga puso, lumalaki ang takot na baka ito na ang huling pagkakataon ng aming anak na makita ang mundo. Pagkatapos ng mahabang 14 na oras na biyahe, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Namangha si Emily sa unang tanawin ng Pilipinas mula sa bintana. Wow! Andito na talaga tayo! Hindi ako makapaniwala. Pagpasok namin sa immigration lobby ng airport, abot tenga ang ngiti ni Emily. Manghang-mangha siyang tinitingnan ang mga signboard na nakasulat sa Filipino at ang mga abalang taong naglalakad. Matapos makuha ang aming mga bagahe at makumpleto ang immigration, lumabas kami sa lobby ng airport, ngunit biglang huminto sa paglalakad si Emily. Namutla siya at nagsimulang kusutin ang kanyang mga mata. Emily, ayos ka lang? Tumakbo ako palapit sa kanya. Mama. Biglang dumilim. Halos wala na akong makita sa kaliwang mata ko. Nanginginig sa takot ang boses ni Emily. Napaupo siya sa sahig at nagsimulang umiyak. Mabilis na inalalayan ni Michael si Emily. Emily, kumalma ka. Andito si Papa. Huwag kang mag-alala. Nagpanik ako. Sa gitna ng airport, unti-unting nawawalan ng paningin ang anak ko. At kararating lang namin sa isang banyagang bansa na hindi namin alam kung saan pupunta. Narinig ng isang staff ng airport ang iyak ni Emily at agad na lumapit. What happened, ma'am? Sir? Tanong niya sa Ingles. Ipinaliwanag ni Michael ang sitwasyon. My daughter has a vision problem. It's a rare disease, and her condition suddenly worsened. We need medical help. Agad na tumawag sa radyo ang staff, at ilang minuto lang ay dumating ang isang medical team. Matapos ang isang mabilis na pagsusuri kay Emily, sinabi nila sa pamamagitan ng isang interpreter, kailangan siyang dalhin agad sa ospital. May malaking university hospital sa malapit. Tatawag kami ng ambulansya. 30 minuto pa lang mula nang makarating kami sa Pilipinas, lulan na kami ng ambulansya patungo sa ospital. Nakayakap sa akin si Emily. Walang tigil sa pag-iyak. Mama, pakiusap. Gusto ko pang makita ang Pilipinas. Gusto ko pang makita ang Manila Bay at pumunta sa Intramuros.
pakiusap. Habang naririnig ko ang mga salitang iyon, hindi ko na mapigilan ang aking mga luha. Mahigpit na hinawakan ni Michael ang kamay ng aming anak. Makikita mo, Emily, huwag kang susuko. Titingnan natin lahat yon ng magkakasama. Sabi niya. Ngunit puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Pagdating sa ospital, agad na dinala si Emily sa emergency room. Mabilis na kumilos ang medical staff at sinimulan ang iba't ibang pagsusuri. Naiinip kaming naghintay sa waiting area. Tinatawagan ni Michael ang kanyang mga kasamahang doktor sa Amerika para humingi ng payo habang inaayos ko naman ang mga medical record ni Emily. Wala kaming imikan, ngunit magkahawak ang aming mga kamay. Galing po pala kayo sa Amerika para sa anak ninyong manlalangoy, sabi ng isang doktor sa Ingles. Tumango si Michael at bahagyang ngumiti ang doktor. Sinuwerte po kayo. Nagkataon lang na dito kayo napunta sa ospital namin. Ako po ay isang espesyalista sa mata. Makalipas ang halos 1 oras at kalahati, isang nurse ang nag-guide sa amin papunta sa isang consultation room. Isang batang doktor ang nagsimulang magsalita sa Ingles. Pag-uusapan po natin ang resulta ng mga pagsusuri. Itinutok niya ang isang malaking monitor sa amin at ipinakita ang mga scan ng mata ni Emily. Ang kondisyon po ng inyong anak ay mukhang acute retinal pigment epitheliopathy. Ngunit ang interesante po, hindi ito tulad ng karaniwang kaso. Malakas ang epekto ng vascular factors dahil isa siyang manlalangoy, ang madalas na pagkakalantad sa water pressure at chlorine, at ang pagbabago sa air pressure pagkatapos ng mahabang biyahe, ang nagdulot ng biglaang paglala. May lunas po ba? Nanginginig kong tanong. Tumango si Dr. Reyes. Sa kabutihang palad, may pinag-aaralan kaming isang bihirang kaso na katulad nito kamakailan lang sa aming ospital. May posibilidad na gumaling ang parehong mata niya. Ang kanang mata ay nangangailangan ng microvascular surgery at ang kaliwang mata naman ay laser neurosurgery para ma-stimulate ang regeneration ng optic nerve. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, isang alon ng pag-asa ang bumalot sa buong katawan ko. Napahagulgol ako at hinigpitan ang hawak sa kamay ni Michael. Maraming salamat po. Kailan po pwedeng gawin? Dahil mabilis ang paglala ng kondisyon ni Emily, mas mainam kung gagawin natin sa lalong madaling panahon. Pwedeng isabay ang 2 operasyon. Handa na po ba kayo? Agad kaming pumayag at ipinaliwanag ang sitwasyon kay Emily. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, ngumiti siya ng maliwanag. Talaga po? Makakakita po ulit ako? Makakapagpatuloy po ba ako sa paglalangoy? Kung magiging maayos ang paggaling mo, may posibilidad. Sagot ni Dr. Reyes. Bago pumasok si Emily sa operating room, niyakap namin siya ng mahigpit. Kaya mo yan, Emily. Malapit na naming makita ulit ang galing mo sa pool, sabi ni Michael. Mahal na mahal ka namin, Emily. Palagi kang aming ipinagmamalaki, nanginginig kong dagdag. Nang mawala si Emily sa likod ng mga pinto ng operating room, napaupo ako. Sumandal naman si Michael sa pader. May luhang tumutulo sa kanyang mga mata. Sana gumaling ang anak namin. Isang staff ng ospital ang nag-guide sa amin sa isang silid para sa mga pamilya. Doon, naghintay kami habang pinapalakas ang loob ng isa't isa. Paulit-ulit na sinasabi ni Michael, Rachel, malakas si Emily. Malalampasan niya to. Pero nanginginig din ang kanyang boses. Sa pasilyo sa labas ng operating room, tila walang katapusan ang aming paghihintay. Ilang beses akong tumingala sa kisame. Pagkatapos ay yuyuko na naman. Sa tuwing naiisip ko ang pinakamasamang mangyayari, iiling ako para iwaksi ang mga iyon. Hindi, magiging maayos si Emily. Malakas siyang bata. Sa tabi ko, bumuntong hininga si Michael at lalong hinigpitan ang hawak sa kamay ko. Bilang isang doktor, marami na siyang nasaksihang operasyon. Ngunit ngayong sarili niyang anak ang nasa operating table, halatang nahihirapan siyang manatiling kalmado. Rachel, aklas itong ospital na to. Tinanong ko sa mga kasamahan ko. World class daw ang ophthalmology department nila. Nakatulong ang kanyang mga salita, ngunit parang huminto ang oras. May iba pang pamilya sa waiting room. Isang matandang mag-asawa
ang walang tigil sa pagdarasal. Isang batang mag-asawa naman ang balisang naghihintay habang karga ang kanilang sanggol. Bawat isa ay may dalang sariling pag-aalala at pag-asa, ngunit ang isip ko ay nakatuon lamang kay Emily. Basta't makakita lang ulit si Emily, sapat na yon. Tumango si Michael. Oo, tama ka. Ang kalusugan lang ni Emily ang isipin natin ngayon. Sa loob ng 3 oras na operasyon, hindi namin binitawan ang kamay ng isa't isa. Dahan-dahang dumilim ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana. Ngunit sa aming mga puso, isang munting ilaw ng pag-asa ang nagsisimulang sumilay. Paglipas ng panahon, bumukas din ang pinto ng operating room. Nang lumabas si Dr. Reyes na nakasuot pa ng surgical gown, agad kaming tumayo. Sinubukan naming basahin ang kanyang ekspresyon. Ngunit natatakpan ito ng mask. Matagumpay po ang 2 operasyon, sabi ni Dr. Reyes habang inaalis ang kanyang mask. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang microvascular surgery sa kanang mata ay naging mas maayos pa sa inaasahan at maganda rin ang naging response ng kaliwang mata sa neurosurgery. Ngunit, napakahalaga po ng susunod na 2 linggo ng recovery. Kailangan nating subaybayan ang kanyang progreso araw-araw at may ilang karagdagang treatment na kakailanganin. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, ang lahat ng tensyon sa aking katawan ay bumuhos bilang mga luha. Maraming salamat po, Dr. Reyes. Maraming salamat. Hindi ko na halos maipagpatuloy ang pagsasalita, paulit-ulit lang ang pasasalamat ko. Hinawakan ni Michael ang mga kamay ni Dr. Reyes at yumuko. Salamat po. Maraming salamat. Ngumiti ng malugod si Dr. Reyes. Masyado pa pong maaga para makampante. Pero si Emily ay may napakatibay na fighting spirit dahil manlalangoy siya, malakas ang kanyang katawan, at makakatulong iyon sa kanyang paggaling. Inilipat si Emily sa recovery room at agad namin siyang napuntahan. Masakit tingnan ang anyo ni Emily na may benda sa parehong mata, ngunit ramdam namin ang kalmado at matatag niyang paghinga. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ng aking anak at matagal siyang pinagmasdan. Ang biyahe papuntang Pilipinas, ang biglaang krisis sa airport, at ang milagrosong pagkikilala kay Dr. Reyes, lahat ay parang isang panaginip. Ipinatong ni Michael ang kanyang kamay sa balikat ko at marahang sinabi, Rachel, okay na. Makakakita na ulit si Emily. Baka makapag-swimming pa siyang muli. Hinawakan ko ang kamay ng aking asawa at tumango. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na pag-asa. Habang tinititigan ko ang mukha ng aking anak, tila may ngiting sumilay sa kanyang mga labi. Siguro, maganda ang kanyang panaginip. Bandang 11:00 ng gabi. Nagsimulang mawala ang epekto ng anesthesia kay Emily. Nang marinig ko ang mahina niyang ungol, agad akong lumapit sa kama. Andito ako, Emily. Andito lang si Mama sa tabi mo, sabi ko habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Sinubukan ni Emily na imulat ang kanyang mga mata, ngunit dahil sa benda, napapangiwi na lang siya. Sa silid na puno ng amoy ng gamot at ospital, tila nalilito si Emily. Naging maayos po ba ang operasyon? Nanginginig niyang tanong. Oo, anak. Naging napakagaling. Sabi ni Dr. Reyes. Parehong matagumpay ang operasyon. Kailangan mo lang malagpasan ng maayos ang recovery period. Sagot ko habang hinahaplos ang likod ng kanyang palad. Gaano po katagal bago ako makakita ulit? May halong takot at pag-asa sa kanyang boses. Lumapit si Michael at marahang hinalikan ang noo ni Emily. Mga 2 linggo, anak. Sa panahong iyon, sundin mo lang ang lahat ng sasabihin ng doktor at magiging maganda ang resulta. Magpahinga ka muna. Bahagyang tumango si Emily. At tila nakatulog muli. Umupo kami ni Michael sa maliit na sofa sa silid at binantayan ang aming anak. Ang aming ordinaryong buhay sa Amerika. Ang pagsasanay ni Emily sa paglalangoy, doon namin napagtanto kung gaano kahalaga ang mga iyon. Sabi ni Dr. Reyes. Babalik siya bukas ng umaga. Luluwagan daw ng kaunti ang benda para tingnan ang initial response, pabulong na sabi ni Michael. Tumango ako. Sana, magandang balita ang dala niya habang lumalalim ang gabi. Salita naming binantayan si Emily sa isang silid ng ospital sa banyagang bansa.
mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Biglang nagsimulang umiyak ng tahimik si Emily. Makakakita pa po ba talaga ako? Paano kung hindi na bumalik ang paningin ko? Paano kung hindi na ako makakalangoy ulit? Sa nanginginig na boses ni Emily. Tila nadudurog din ang puso ko. Emily, kaya mo yan. Andito si Mama, andito rin si Papa. Andito kaming lahat para sa'yo. Kaya huwag kang mag-alala ng sobra. Gagaling ka. Sigurado. Hindi makakabuti sa'yo ang pag-iyak ngayon. Lakasan mo ang loob mo. Hinalikan ko ang noo ng aking anak. Lumapit din si Michael at hinawakan ang kamay niya. Emily, gagawin ni Papa ang lahat para sa'yo. Sabay tayong magsisikap para makabalik ka sa pool. Kaya huwag ka nang umiyak. Maging matapang ka, champion. Kinagat ni Emily ang kanyang labi at tumango. Ang unang linggo, pagkatapos ng operasyon, ay naging napakahaba para sa aming pamilya. Halos palaging nakahiga si Emily sa kama at salitan namin siyang binabantayan. Sa tuwing magigising si Emily, masayang ikinukwento ni Michael ang mga balita tungkol sa swimming team sa Amerika at ang mga usapan tungkol sa Olympics para pagaanin ang kanyang loob. Ngunit pagsapit ng gabi, lumalabas siya sa pasilyo at doon umiiyak ng mag-isa. Bilang isang doktor, mas alam niya kaysa kanino man kung gaano kapanganib ang kalagayan ni Emily. Nasasaktan ako para sa aking asawa, ngunit hindi ko alam kung paano siya aaluin. Araw-araw, maagang dumadalaw si Dr. Reyes. Mas mabilis humupa ang pamamaga kaysa sa inaasahan natin. Positibo rin ang response ng optic nerve. Sa ngayon, maganda ang mga senyales. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa amin ng panandaliang ginhawa, ngunit hindi pa rin nawawala ang aming kaba. Ang bawat araw ay parang isang roller coaster ride sa pagitan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Madalas akong umupo sa tabi ni Emily, marahang pinupunasan ang paligid ng kanyang mga mata. At tinatanong, nahihirapan ka ba? May kailangan ka ba? May maliit na ngiting sumasagot si Emily. Hindi po. Sapat na sa akin na andyan kayo ni Papa. Ang mga salitang iyon ang nagbibigay sa amin muli ng lakas. At sa wakas, sa ikapitong araw, pagkatapos ng operasyon, dumating ang oras para tanggalin ni Dr. Reyes ang benda sa mga mata ni Emily. Kumakabog ng mabilis ang puso ko at mahigpit ang hawak namin ni Michael sa kamay ng isa't isa. Si Emily naman ay kinakabahan at kinakagat ang kanyang labi. Emily, dahan-dahan mong imulat ang iyong mga mata. Baka masilaw ka sa simula, kaya huwag mong pilitin. Sabihin mo sa akin kapag may nakikita ka ng liwanag. Sa kalmadong boses ni Dr. Reyes. Maingat na iminulat ni Emily ang kanyang mga mata. Ilang sandali siyang kumurap-kurap. At biglang may luhang namuo sa kanyang mga mata at sumigaw siya. Mama! Papa! Nakakakita ako! Nakakakita talaga ako! Mas malinaw pa kaysa dati. Sa sandaling iyon, sumabog ang lahat ng pinipigilan kong emosyon. Niyakap ko ang aking anak at napahagulgol. Sumigaw sa tuwa si Michael at niyakap si Emily. Galing mo talaga, Emily. Yan ang champion namin. Umiiyak si Emily habang tumatawa. Ganito pala kalinaw ang mundo. Ang linaw-linaw ng lahat sa harap ko. Tumango si Dr. Reyes na may kasiyahan sa mukha. Mas mabilis ang recovery mo kaysa sa inaasahan. Lalo na ang kanang mata na sumailalim sa microvascular surgery. Napakaganda ng response. Sa mga sumunod na araw, kahanga-hanga ang naging pagbuti ng paningin ni Emily. Bago kami payagang lumabas ng ospital, detalyadong ipinaliwanag ni Dr. Reyes ang post-surgery care. Para mapanatili ang kasalukuyang estado ng paningin ni Emily, kailangan ng regular na check-up at special treatments. Kung maaari, bumisita kayo sa Pilipinas kada 6 na buwan para magamot dito sa ospital namin. At bago siya bumalik sa paglalangoy, kailangan niya ng hindi bababa sa 3 buwang pahinga. Masayang ngumiti si Emily at sinabi sa akin, Ma, ibig sabihin, madalas na tayong makakapunta sa Pilipinas. Sa susunod, gusto ko talagang makita ang Manila Bay at magsuot ng barot saya. Niyakap ni Michael ang aming anak at nangako. Siyempre, anak,
Kahit kailan mo gusto, dadalhin ka namin sa Pilipinas. Naging espesyal na lugar na ito para sa atin. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang buong paglalakbay na ito ay hindi isang trahedya, kundi simula ng isang himala. Muling sumilay ang pag-asa sa mga mata ni Emily. Nang gabing iyon, pagkatapos makatulog ni Emily, nag-usap kami ni Michael habang magkatabing nakaupo sa isang bench sa hardin ng ospital. Kumikinang ang mga bituin sa langit sa gitna ng maningning na mga ilaw ng Maynila. Michael, sinong mag-aakala na mapupunta tayo sa Pilipinas ng ganito? Parang tadhana talaga na sinabi ni Emily na gusto niyang pumunta rito, sabi ko. Hinawakan ng mahigpit ng asawa ko ang kamay ko at tumango. Oo nga, Rachel. Sa Amerika, kahit ilang ospital na ang pinuntahan natin, hindi tayo nakahanap ng pag-asa. Pero dito sa bansang minahal ni Emily, doon pa tayo nakatagpo ng himala. Para bang naramdaman na niya ito. Puno ng pasasalamat at pagkamangha ang kanyang boses. At ang pangarap niyang maging manlalangoy, pwede na niyang ipagpatuloy. Sabi ni Dr. Reyes, pwede na siyang magsimula ng light swimming training pagkatapos ng 3 buwan, puno ng pag-asa kong sinabi. Ngumiti si Michael. Kung iisipin ang determinasyon ni Emily, baka mas mabilis pa siyang gumaling. Palagi niya tayong ginugulat. Habang unti-unting bumubuti ang paningin ni Emily, muling bumalik ang tunay na ngiti sa aming pamilya. Iminungkahi ni Dr. Reyes na manatili kami sa Pilipinas nang hindi bababa sa 3 linggo pa para sa regular na check-up. Ginamit namin ang pagkakataong ito para bisitahin ang mga lugar na matagal nang gustong makita ni Emily. Ma? Sobrang linaw na talaga. Ganito pala kakulay ang mga bagay, masayang sabi ni Emily habang naglalakad kami sa pasilyo ng ospital. Napuno ng galak ang aking dibdib. Nakita rin ni Michael ang masayang mukha ng aming anak at sinabing, sa wakas, nakita ko na ulit ang ngiti ng Emily ko. Bilang unang pamamasyal, pinili namin ang parke sa tabi ng Manila Bay. Si Emily, na sa mga teleserye at YouTube videos lang nakikita ang Manila Bay, ay hindi maitago ang kanyang tuwa. Ma, pa, arkila tayo ng bisikleta at libutin natin ang Baywalk. Hindi pa ako pwedeng mag-isa. Kaya aangkas na lang ako kay Papa. Nagniningning sa excitement ang kanyang mga mata. Bagamat bawal pa kay Emily ang mabibigat na ehersisyo, pumayag si Michael na ayos lang ito at umarkila ng bisikleta. Si Michael ang nasa harap. At si Emily ang nakaangkas sa likod. Ako naman ay dahan-dahang naglakad sa tabi nila. Pinagmamasdan silang dalawa. Emily, kamusta? Ang sarap ng hangin, di ba? Tanong ni Michael habang pumepedal. Opo. The best pa? Ang ganda ng tanawin. Masayang tumawa si Emily habang pinagmamasdan ang asul na tubig ng Manila Bay. Matapos ang ilang sandaling pagbibisikleta, umupo kami sa isang bench sa tabi ng dagat para magpahinga. Sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin, tila nagsisimula kami ng isang bagong kabanata sa aming buhay. Ma, mukhang masaya ang mga tao dito. May mga nagjo-jogging, mga pamilyang nagbibisikleta, mga magkasintahang nagpipiknik. Ang payapa nilang tingnan, sabi ni Emily habang nililibot ang tingin. Oo nga, napakapayapa. Iba ang ganda nito kumpara sa mga beach sa California, sabi ni Michael habang namamangha rin sa tanawin. Biglang naging seryoso ang mukha ni Emily at nagtanong, Ma, Pa, kung tuluyan akong nabulag, kailangan ko na po ba talagang isuko ang paglalangoy? Sandali kaming natahimik sa tanong niya. Unang nagsalita si Michael. Siguro, magiging mahirap, pero hindi mo naman kailangang isuko. Maraming manlalangoy na may kapansanan sa paningin, tulad ng mga atleta sa Paralympics, pero hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon. Gumagaling na ang mga mata mo. Hinawakan ko ang kamay ni Emily. Tama si Papa. Tumango si Emily at biglang sinabi, Alam ko po, pero dahil sa nangyaring ito, may nalaman ako. Kung gaano kahalaga ang mga bagay na inaakala nating pangkaraniwan lang, tulad ng paningin, at parang mas naiintindihan ko na ngayon ang nararamdaman ng mga taong may ibang pinagdadaanan. Nagkatinginan kami ni Michael na may pagkamangha. Ang aming anak ay lalo pang lumago dahil sa mapait na karanasang ito. Kinabukasan, pumunta kami sa isang lugar
kung saan mararanasan ang tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Emily, palagi mong sinasabi sa mga teleserye na gusto mong subukan, di ba? Gusto mo bang magsuot ng barot saya? Tanong ko. Nagningning ang mga mata ni Emily. Talaga po. Siyempre, gustong-gusto ko. Sigaw niya. Pumasok kami sa isang rental shop malapit sa Intramuros at sinalubong kami ng iba't ibang kulay ng magagandang kasuotang Pilipino. Pinili ni Emily ang isang barot saya na may kulay asul na tela at burda ng mapusyaw na rosas na mga bulaklak. Nang lumabas siya mula sa fitting room, napanganga kami, kasama ang tradisyonal na palamuti sa buhok, para siyang isang dalaga mula sa isang makasaysayang pelikula. Emily, ang ganda-ganda mo. Para kang isang prinsesang Pilipina, sabi ko, puno ng emosyon. Si Michael naman ay abala sa pagkuha ng litrato. Naku, baka ma-scout pa ang anak natin ng isang TV network dito sa Pilipinas, biro niya. Nahihiyang ngumiti si Emily habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Ngayon lang ako nakapagsuot ng ganito kagandang damit. Palagi kasing swimsuit lang. Espesyal pala ang pakiramdam kapag nakaganito. Pumunta kami sa loob ng Intramuros. Namangha si Emily sa malaking arkitektura ng mga lumang simbahan at magagandang hardin. Walang tigil siyang kumukuha ng litrato gamit ang kanyang smartphone. Pag nakita ito ng mga kaibigan ko, siguradong maiinggit sila. Hindi ako makapaniwala na andito ako sa shooting location ng mga paborito kong teleserye, sabi niya. Ma, pa, napaka-espesyal ng karanasang ito. Hinding-hindi ko ito makakalimutan sa buong buhay ko. Sa mga salita ni Emily, nagkatinginan kami at ngumiti. Ang makita lang siyang ganito kasaya ay sapat na para mabura ang lahat ng aming pinagdaanan. Pagsapit ng tanghali, pumunta kami sa isang kalapit na lugar para tikman ang mga pagkaing kalye ng Pilipinas. Nanlaki ang mata ni Emily nang makita ang bilog at kulay kahel na kwek-kwek. Wow! Ito, yung pagkaing nakikita ko sa mga palabas. Mukhang mainit. Pero pwede ko bang tikman? Tumawa si Michael at sumagot. Siyempre! Hindi pwedeng pumunta ka sa Pilipinas nang hindi tinitikman ang kwek-kwek. Susubukan ko rin. Maingat na kumagat si Emily. At biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Wow! Ang init! Pero ang sarap! Sigaw niya. Hindi nagtagal, kaming tatlo ay masayang nagsalusalo sa kwek-kwek, taho at sorbetes. Habang pinapanood ko si Emily na sarap sa mga pagkaing Pilipino, naramdaman kong natutunaw ang lahat ng aking pag-aalala at tensyon. Sa aming huling linggo sa Pilipinas, nagpasya kaming pumunta sa Tagaytay para tanawin ang Bulkang Taal. Habang paakyat kami sa viewpoint, hindi maitago ni Emily ang kanyang pagkamangha sa malawak na tanawin. Ma, ganito pala kaganda dito? Ang lawak at ang ganda ng kalikasan. Parang isang perpektong painting. Kumikinang din ang mga mata ni Emily tulad ng lawa nang makarating kami sa viewing deck at tumayo roon. Sandaling natahimik si Emily habang pinagmamasdan ang tanawin. Pagkatapos, bigla siyang nagsalita ng seryoso. Ma, pa, sobrang saya ko po. Nakapunta ako sa Pilipinas, gumaling ang mga mata ko, at nakikita ko pa ang ganito kagandang tanawin. Sa totoo lang, gusto ko pa sanang manatili dito ng mas matagal. Paglaki ko, gusto kong tumira dito. Hinawakan ko ang kamay ni Emily. Anak, kung ano man ang gusto mo, susuportahan ka ni Mama. Ang mahalaga ay masaya ka. Niyakap din ni Michael ang balikat ni Emily. Tama yan. Kung gusto ng anak ko, kahit kailan pwede tayong bumalik sa Pilipinas. Pwede ka ring mag-aral dito sa kolehiyo at magpatuloy sa training. Palagi kang babantayan ni Dr. Reyes. Nagningning ang mga mata ni Emily at sumigaw. Talaga po? Kung ganoon, pagkatapos ng high school, gusto kong mag-aral sa isang universidad sa Pilipinas. Gusto kong ipagpatuloy ang paglalangoy dito at matuto talaga ng Filipino. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw sa Tagaytay, isang bagong pangarap ang nabuo sa aming pamilya. Isang gabi bago ang aming flight pabalik sa Amerika, habang nakaupo sa lobby ng hotel, inaalala ko ang mga pangyayaring tila pelikula nitong mga nakaraang linggo. Mula sa desperadong sandali na halos mabulag na si Emily,
hanggang sa milagrosong operasyon at paggaling sa Pilipinas, at ngayon, ang maliwanag at nagniningning na mga mata ng aking anak lahat ay parang panaginip. Michael, tama ba talaga ang naging desisyon natin? Mahina kong tanong. Sumagot ang aking asawa nang may buong kumpiyansa. Siyempre, Rachel, kung hindi tayo pumunta sa Pilipinas, baka nawala na kay Emily ang kanyang paningin at mga pangarap. Totoo nga pala na sa pinakadesperadong sandali, doon dumarating ang pinakakahangahangang pagkakataon. Bago kami sumakay ng eroplano sa NAIA, huling tinanaw ni Emily ang lupain ng Pilipinas at sinabi, "Ma, Pa, buti na lang at nakapunta tayo sa Pilipinas. Ngayon, may bago na akong pangarap dahil nakita ko ang isang mas malawak na mundo at mas maraming posibilidad." Lubos akong sumang-ayon sa sinabi ng aking anak at tumango. "Oo, Emily. Babalik tayo dito. Sigurado. Kahit kailan mo gusto." At makalipas ang 1 taon, ang aming anak na si Emily ay lumipat nga sa Pilipinas para mag-aral. Natanggap siya bilang isang swimming scholar sa isang kilalang unibersidad sa Maynila. Salamat sa patuloy na pangangalaga ni Dr. Reyes. Nananatiling matatag ang kanyang paningin. Laging may suot siyang special lens sa kaliwang mata, ngunit hindi iyon naging hadlang. Ngayon, si Emily ay isa sa mga inaasahang atleta ng kanilang university swimming team. Hangad namin na ang aming anak, na nagsimula ng bagong buhay sa Pilipinas, ay manatiling malusog at masaya habang inaabot ang kanyang mga pangarap. Sa mga medical staff at sa mabubuting taong tumulong sa amin sa panahon ng krisis, nais naming iparating muli ang aming taus-pusong pasasalamat sa pamamagitan ng sulating ito. Maraming salamat sa inyong pagmamalasakit at pagmamahal kay Emily.